Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, hello po Mama. Ikikwento ko lang po yung problema ko ngayon sa ka-live-in partner ko. Kasi kulang 4 years na po kaming nagsasama. Pero yung pagsasama po namin is puro away-bati hanggang ngayon. Mama ko nag-decide po siya na talikuran na kami. Nakikinig po siya sa pamilya niya na iwan kami. At pumuntang Manila. Taga Pampanga po kasi kami, Mama Colleen. Then wala man pong siyang pasabi sa amin na aalis siya. Nakaalis na po siya nang mag-chat siya sa akin. Ilang beses po akong nagmakaawa sa kanya ng paulit-ulit. Kahit di ko kasalanan, ako pa yung nanghihingi ng sorry just to protect and build my family. For my baby din po, na 2 years old pa lang po. Mama Colleen, sa totoo lang, di ko kaya na lalaki pong broken family yung pamilya ko. Hindi ko kaya na mawawala ng ama yung 2 years old kong anak. Pero ano pa po ba ang magagawa ko? Tatay niya na po yung tumalikod sa amin. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice, Mama Colleen. Kung aayusin ko pa ba yung pamilya ko or i-give up ko na ba? Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Ellie. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 4 years na silang nagsasama, puro away-bati. Ngayon nag-decide ng talikuran sila na mag-ina. Oh, no! Ang rason niya, nakikinig sa mga sulsul ng pamilya niya na iwan na kayong mag-ina. At yun na nga, tuluyan na silang iniwan. Pero yun, gustuhin man niyang magkaroon ng happy family, pero ano daw yung gagawin niya? Yung tatay na yung tumalikod. Ang tanong pa niya dito kung aayusin pa ba daw niya yung pamilya niya or i-give up ko na. Alam mo Ellie, lahat naman tayo naghahangad tayo ng buong pamilya. Lahat tayo naghahangad tayo na sana yung anak natin lalaki na may kalalakihang kumpletong nanay at tatay. Yan naman talaga yung pangarap natin. Ideals natin. Goals natin. Pero ang mahirap kasi dito, pag ikaw lang yung merong pangarap na yun, pag ikaw lang yung nag-goal ng goal na yun, kahit anong pilit natin na buuin yung pamilya, kahit anong gawin mong pagpapakumbaba, pagbaba ng pride, yung ibibigay mo na lahat-lahat, huwag ka lang niyang iwan. Kung ang isang tao gusto na talagang umalis at lumisan, wala tayong magagawa kundi tanggapin na baka ito talaga yung nakatadhana sa atin. Again, pinangarap mo. Lahat yan tayo, pangarap natin yan. Walang may gusto na may broken family, walang may gusto na maranasan ng mga anak natin na lumaki sila sa pamilyang magulo, na lumaki sila sa pamilyang hindi kumpleto, pero wala tayong magagawa We cannot do so much. Minsan yung energy natin hanggang 100% lang. Hindi natin kayang lagpasan pa yung 100%. Actually, sabi nga nila, di ba, do not give your 100% para naman may matira sa'yo. Pero ang realidad ng buhay, hindi nangyayari yun Ang ginagawa natin, we give all. Lahat ng 100% natin. Kasi yun yung tanging paraan natin para magstay yung taong mahal natin. Yun yung tanging paraan natin, baka sakaling hindi nila tayo iwan. Ibibigay natin ang lahat. Sorry pero hindi ako naniniwala sa magtira ka para sa sarili mo.
Kasi para pag umalis siya, may matitira pa para sa'yo. I don't believe. Mas naniniwala po ako na ibigay mo yung best mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo para at the end of the day, wala kang regrets. At the end of the day, wala kang sasabihin na kung sana ginawa ko to, edi sana hindi siya lumisan sa piling ko. No regrets on your part because you did your part. Kung meron man dapat manghinayang, yung taong ikaw ay sinayang. Kasi sinayang niya yung tulad mo na kaya mong ibigay yung sarili mo ng buo. Na halos wala kang tinira, maparamdam mo lang kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. So ako, that is okay. Ngayon kung naubos ka, naubos yung energy mo, dinala niya, the best advice that I can give to you, just recharge. Recharge and charge to experience. Para ma-fully loaded ka uli. Ma-full bar ka uli. Kasi ganun naman talaga ang buhay. Hindi natin alam kung ano ang magiging outcome. At least ibibigay natin yung best natin para makuha natin yung outcome na nais natin. Pero wag din natin kalilimutan na sometimes, even we did our best, it's not enough. Hindi enough sa mga taong hindi tayo kayang pahalagahan. Ang mahalaga dito, ikaw naging totoo. Ikaw naging, alam mo yon, ginawa mo lang yung tama at wala kang pagsisisihan bandang huli. Yun yung pinakamahalaga na learnings mo sa buhay. And lastly, ka-winner, bebe ko, no? Alam nyo, sana lang din maging lesson itong kwento ni Ellie sa atin. Na wag po sana nating panghimasukan yung mga pamilya, extended family, the father and the mother, the ninong and the ninang. Wag tayong makisawsaw sa problema ng mag-asawa. Yung tipong bubulungan nyo pa yung anak ninyo na hiwalayan mo na lang kasi. Imbes na yun ang sabihin natin, ba't hindi natin advisean na, sige, nandito kami, makikialam kami para pag-ayusin kayo. Hindi yung parang manghihimasok kami para sabihin na hiwalayan mo na yan. Oh, no! Let them fix their problem. Huwag kayong maging ambag para tuluyang masira ang isa sanang masayang pamilya. Ang problema po sa pamilya, nararanasan niya na pagdadaanan yan. Pero yung sasuggest nyo pa na maghiwalay silang dalawa, Oh, no! ano pong klase kayong pamilya? At para naman sa partner ni Ellie, have a balls na harapin ang problema at solusyonan ang problema kasama yung iyong asawa. Hindi iyong nasulsulan ka lang ng iyong pamilya, iiwan mo na lang sila na parang pusang gala. Be man enough to make a decision, hindi dahil sa dikta ng pamilya mo, kundi dahil sa dikta ng puso mo. They may be right, pero hindi ba pwedeng kausapin ng asawa at subukang ayusin kung ano man ang problema? O baka naman ikaw rin talaga ang may problema. Oh, no! Ikaw ay nagsawa kaya ang iyong pamilya ay iyong inabandona. Oh, no! So yun lang, Ellie, kung nakikinig ka ngayon, sayang hindi kita nakausap. Alam ko yung hangarin mo na gusto mo na mabuo kayo, pero ikaw na yung nagsabi na anong magagawa mo, yung tatay na yung tumalikod sa anak mo. Siguro kung meron ka mang dapat habulin ngayon, kung talagang ayaw niya na, sustento na lang para sa bata. Kung ayaw niya na nakasama kayo, sige, go! Pero wag mo siyang palayain sa sustento na dapat na deserve ng anak mo. Kung hindi niya kayang magpakaasawa sa'yo, kahit magpakaama lang mang siya sa anak ninyong dalawa. Alright? Pwede kang pumunta sa Bausi office. Pwede kayong magharap sa barangay, sa Bausi office, para pag-usapan yung tungkol sa sustento sa bata.
Ganun talaga. May mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit kasi lalo lang ikaw masasaktan. Alright? Ginawa mo na ang lahat. Kung hindi talaga sapat, let go and let God.